Before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. In this Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to praise the Lord and also in order to listen to the Word of God. Ngayon po na araw po ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makapakinig po ng salita ng Diyos. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the Word of God and fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Please teach us how to live as a born-again Christian so that we can glorify the name of God through our Christian life. Pakuusap, turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang mga born-again Christian upang maluwalhati po namin yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. By the grace of God, we were able to finish also the Chaong, the Mission Branch Bible Seminar, and Calamba Mission Branch Bible Seminar. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa ang Chaon Mission Branch Bible Seminar at ang Calamba Mission Branch Bible Seminar. Please help the newly born-again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakuusap, tulungan niya po ang mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na sila po ay manatili sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. Today also there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw po, mayroon po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa aming Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, pakusap, tulungan niyo po sila na makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang aming Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, let's open our Bible, Matthew chapter 5, from verse 1 to verse 6. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Mateo chapter 5, magmula po verse 1 hanggang verse 6. Matthew chapter 5, from verse 1 to verse 6. Sa Mateo po, chapter 5, magmula po verse 1 hanggang verse 6. Okay, babasahin ko po. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Today, we are going to think over this Matthew chapter 5 from verse 1 to verse 6. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-iisipan, ito pong Mateo chapter 5, magmula po verse 1 hanggang verse 6. According to this Matthew chapter 5, Jesus is delivering very important message to his disciples and the peoples. Kaya ayon po dito sa Mateo chapter 5, meron pong ibinigay na mensahe si Jesus na napakalagang mensahe para po dun sa mga tao at sa kanya pong mga alagad. Especially, Jesus is talking about 8 kind of the blessings. Lalong-lalo na po, tinutukoy po ni Jesucristo yung 8 uri po ng pagkapala. Today, especially from verse 1 to verse 6, we are going to think over and we will get some the important lessons. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-iisipan, ito pong verse 1 hanggang verse 6 at makakatanggap po tayo ng mahalagang aral. Verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs in the kingdom of heaven. Dito po sa verse 3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yeah, first, Jesus delivered this message, the blessed are the
poor in spirit. Who is the poor in spirit? Kaya dito po, ipinahayag po ni Jesus, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya sino po ba yung dukha sa Espiritu? As you know well, in this world, there are various kind of the people, the rich people and poor people. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, dito po sa mundo natin, meron po mga taong mayayaman at mahihirap. And also, it is not only the physically, but also the spiritually. Some people, they are rich in their heart, and then they are also poor in their spirit. At hindi lamang po sa pisikal, maging sa espiritual, meron pong taong mayayaman sa kanilang mga puso at mga dukha sa espiritu. If you look at Matthew chapter 19, there is the story of the young rich man. Kaya kung titingnan po ninyo sa Mateo chapter 19, naroon po yung kwento ng isang mayamang lalaki. So, young rich man approached the Jesus and asked a question, "What good thing shall I do that I may have eternal life?" Kaya sinanong po ng binatang mayaman, tinanong po niya ng binatang mayaman, paano ba kung magkakaroon ano ang kailangan kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, Jesus mentioned, you shall keep the God's law. Kaya binanggit po ni Jesus, nasusundin mo ang kautusan ng Diyos. So, Jesus mentioned the Ten Commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, and you shall not steal. Kaya binanggit po ni Jesus yung sa 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. But this young rich man, he said, all these things I have kept from youth. What shall I lack? Pero sinabi po nitong binatang mayaman, na natupad niya na po yung buong kautusan na ito, ano pa yung dapat kong gawin? Actually, the rich man, he did not understand his condition and also what is the requirement of the laws. Sa katunayan po, ito pong binatang mayaman, hindi niya po naunawaan yung kanyang kondisyon at hindi niya po nalalaman kung ano po yung hinihiling ng kautusan. As you know well, there is no one who can keep the God's law perfectly. Gaya po ng inyong nalalaman, wala pong sino man yung kayang tuparin yung buong kautusan po ng Diyos. So, Jesus said to this young rich man, if you want to be perfect, go sell what you have and then give it to the poor and you will follow me. Kaya sinabi po ni Jesus dito po sa binatang mayaman, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. So, what was the response of the young rich man? Kaya ano po yung naging tugon ito pong binatang mayaman? Yeah, he heard that saying, he went away sorrowful, for he had a great possession. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Yeah, this young rich man, he already said, he already have kept all the commandments from God. Kaya sinabi po nitong binatang mayaman na tinupad niya na po yung lahat ng kautusan ng Diyos. Yeah, but he was not able to keep the God's law truly. Pero hindi niya po magawang tunay na tuparin yung kautusan po ng Diyos. What is the requirement of the Ten Commandments? If we divide, there is a two. You will love your God with all your heart, with all your soul, and with all your spirit. Kaya kung ibubuod po natin yung kautusan ng Diyos, ito po ay mahati sa dalawa. Una, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. And number two, you shall love your neighbor as yourself. At yung ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. But this young rich man, he was not able to keep anything. Because Jesus said, if you wanted to be really perfect, you sell all of your possession and then give it to the poor and you will follow. Pero ito pong binatang mayaman, wala po siyang natupad na anuman dahil sinabi po ni Jesus sa kanya, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at pumarito ka at sumunod ka sa akin. If the young rich man, if he really loved other people, as the Bible says, he would sell his possession and then he was able to give his possession to the poor. Kaya kung ito pong binatang mayaman, kung iniibig niya po yung kanyang kapwa, ibibenta niya po yung kanyang mga ari-arian at ibibigay niya po ito doon sa mga dukha. And also, if he really loved God, as the Bible says, he was able to give up everything, his possession, even the important things. At kung gaya po na sinasabi na Biblia, kung talagang iniibig niya po yung Diyos, magagawa po niyang isuko, ibigay yung lahat ng kanyang ari-arian, ibigay niya po yung lahat ng kanyang mga ari-arian at mga gamit. And he would follow the Jesus.
at magagawa po niya na makasunod doon po kay Jesus. But when Jesus said, "You will sell your possession and give it to the poor, and you will follow me," but he was not follow. Yeah, he was very sorrowful because he loved his possession rather than to follow the Jesus. Pero nung sinabi po sa kanya ni Jesus na ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha, nalungkot po siya dahil napakarami niya pong ari-arian dahil mas mahal niya po yung mga bagay na ito kaysa po kay Jesus. At the time, Jesus said also, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Kaya po na mga oras po na iyon, sinabi po ni Jesus dito, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. It means in case of the rich man, it's not easy to enter the kingdom of heaven. Why? They love their possession too much. Kaya ibig sabihin po nito, mahirap po sa isang taong mayaman yung makapunta po doon sa kaharian ng Diyos dahil labis po nilang minamahal yung kanilang ari-arian. In the Bible, there are so many stories about the rich man. If you look at Luke chapter 12 also, there is the story of the foolish rich man. Kaya dito po sa Biblia, napakarami pong kwento ng patungkol po sa mga taong mayayaman. At kung titingnan niyo po dito sa Lucas chapter 12, narito po yung kwento ng isang mayamang hangal. This rich man, he worked very hard and then he harvested a lot of things. And then he laid up many things in his barns. Kaya ito pong mayamang hangal po na ito, siya po ay nag-ipon, nag-imbak ng napakaraming bagay at napuno po yung kanyang mga kamalig. After he laid up many things, he wanted to enjoy his life. But God said, "You fool, tonight I will require your soul." Kaya pagkatapos po niya makapag-ipon ng napakaraming bagay, gusto po niya magpakasaya, pero sinabi po sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Yeah, this rich man, he prepared many things for his physical life, but he did not prepare any things for his spirit. Kaya ito pong mayamang lalaki po na ito, naghanda po siya para po sa kanyang pisikal na mga bagay, ngunit hindi niya po pinagandaan yung kanyang para sa kanyang espiritu. There are so many people who are very busy and also to prepare many physical things for his physical life. Kaya napakarami po mga tao, sila po ay napakaabala para po maganda po ng mga bagay para po sa kanilang pisikal na buhay. But most of the people, they don't have the much interest to prepare for their spirit. Pero karamihan po sa mga tao, wala po silang interes para po maghanda para sa kanilang espiritu. If you looked at Luke chapter 16, also there is another story of the rich man. The rich man and then the beggar Lazarus. Kaya kung titingnan nyo rin po sa Lucas chapter 16, narito din po yung isang kwento ng isang mayamang lalaki at ng pulubi na si Lazaro. Yeah, in this story, the Lazarus, although he was a poor and the beggar, but he was the born again Christian. He was saved. Kaya dito po, ito pong isang pulubi na si Lazaro, kahit na isa po siyang pulubi, pero siya po ay na born again at siya po ay isang ligtas. But the rich man, he enjoyed his life. Every day the feast. Pero ito pong mayamang lalaki, palagi po siya nagpapakasaya sa kanyang buhay, nagpipista po siya araw-araw. He was not saved. That's why after he died, he entered the eternal hell. Hindi po siya naligtas, kaya nung siya po ay namatay, siya po ay napunta doon sa walang hanggang impyerno. So in the Bible, there are story of the rich man, but unfortunately, they were not able to be saved because of their possession. Kaya dito po sa Biblia, napakarami pong kwento na napakarami pong taong mayayaman na hindi po sila naligtas dahil po sa kanilang mga ari-arian. Awit 52. Dito po sa mga awit 52. Verse 7. Dito po sa verse 7. Awit 52, verse 7. Sa mga awit, 52 dito po sa verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang nasa. Here is the man who did not make God his strength, but trusted in the abundance of his riches.
most of the rich people, they rely on their abundance and also their richness. Kaya karamihan po sa mga taong mayayaman, umaasa lamang po sila sa kanilang mga kayamanan at kasaganaan. That's why it is very difficult to be saved in case of the rich people. Kaya nga po napakahirap po na maligtas para po sa kaso ng mga taong mayayaman. But here in the Philippines, I think most of the people, they are not rich. Pero dito po sa Pilipinas, sa tingin ko po, karamihan po sa mga tao, hindi po sila mayayaman. But it is not a matter of the physical things. Some people, although they are poor, there are some people who are rich in their heart. Pero hindi lamang po ito tumutukoy sa pisikal po na kayamanan. Meron pong ilang mga tao na kahit sila po ay mahirap, subalit napakayaman po ng kanilang puso. Although they are poor physically, but they are rich in their heart. Kahit na mahirap po sila sa pisikal, pero napakayaman po ng kanilang puso. So they only focus on also their physical life and then their material things in this world. Kaya nakatuon lamang po sila sa kanilang pisikal na buhay at material na mga bagay sa mundong ito. Let's open our Bible, the Luke chapter 6. Tingnan po natin sa Lucas chapter 6. Luke chapter 6, verse 24. Lucas chapter 6 sa verse 24. Verse 24. Dito po sa verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Subalit kahabag-habag kayong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Yeah, but woe to who you are rich, for you have received your consolation. Yeah, woe to who are rich. Of course, these rich people, it means physically rich and also they are rich in their heart. Siyempre po, ito pong tinutukoy dito na mayayaman, tinutukoy po nito yung mga pisikal na mga taong mayayaman at yung mayayaman po sa kanilang puso. Yeah. There is the one story. In Korea, there was the one businessman. Before he got the salvation, he was very rich and also his business was going very well. Kaya meron pong isang kwento, meron po isang tao doon po sa Korea, isa po siyang businessman at siya po ay napakayaman at talagang nagiging maayos po yung takbo ng kanyang negosyo. Yeah, he was able to make much money through his business. Kaya nagagawa po niyang kumita ng napakaraming pera sa pamamagitan po ng kanyang Yeah, negosyo. he became rich. Kaya siya po ay naging mayaman. That's why there was not any lacking in his life. Kaya po wala pong anumang pagkukulang doon po sa kanyang buhay. Yeah, he was satisfied his physical life. Kaya talagang masaya po siya sa kanyang pisikal na buhay. But one day, he faced some problem and then his business became the bankrupt. Pero isang araw po, siya po ay humarap sa isang problema at nalugi po yung kanyang negosyo. Yeah, through these difficulties, when he became the bankrupt, he realized himself he's nothing. There is anything what he can do. Kaya sa pamamagitan po ng mga kahirapan po na ito, nung siya po ay nalugi, napagtanto po niya na wala po siyang magagawang anuman. His heart became very humble and then lowly mind. That's why he was seeking God. Kaya nagkaroon po siya ng mapagpakumbabang puso at ng isipan, kaya hinanap po niya yung Diyos. Finally, he got the salvation. Sa huli, nagkaroon po siya ng Yeah, kaligtasan. when he was rich and he was satisfied in his physical life, although the other people tried to tell about the God and the Bible, he did not listen. He did not have any interest. Kaya noon, nung siya po ay mayaman pa, kahit na masaya na po siya sa kanyang buhay, kahit na sinusubukan po ng tao na siya po na sabihan po siya na patungkol sa Diyos at sa Biblia, wala po siyang interes. Yeah, when he became bankrupt and then when he lost everything, he realized his condition in front of God. Kaya nung siya po ay nalugi at nawala po yung lahat ng mga bagay sa kanya, naunawaan niya po yung kanyang kondisyon sa harapan ng Diyos. Yes, it is really true. The blessed are poor in spirit. When we are really poor in our spirit, it is a really blessing for us.
Kaya talagang ito po ay totoo na kapag tayo po ay mga dukha sa Espiritu, ito po ay pagpapala para po sa atin. You know, sometimes God allow us some trials and difficulties in order to realize the spiritual condition before God. Kaya minsan po ipinapahintulot sa atin ng Diyos yung mga kahirapan at mga pagsubok para po maunawaan natin yung ating spiritual na kondisyon sa harapan ng Diyos. If everything is going very well, and then if your physical life is really prosperous, you will not seek God. Kaya kung yung lahat po ng mga bagay ay nagiging maayos at maayos po yung iyong physical na buhay at ikaw po ay masagana, hindi mo po hahanapin yung Diyos. Lamentation, chapter 3, Sa mga panaghoy sa chapter 3, Jeremiah and after the Lamentation, chapter 3, verse 33. sa chapter 3 po, sa verse 33, Lamentations, chapter 3, verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. For he does not afflict willingly, nor grieve the children of men. Yeah, it is not the God's intention to give some the sufferings and trials to the people. There is some the purpose and the reason. Kaya hindi po intensyon ng Diyos na magkaroon po ng pagdurusa at mga pagsubok yung mga tao, meron po itong napakahalagang layunin. Yeah, as I already explained, most of the people, everything is going very well and then prosperous. They will not seek God. Kaya gaya po ng aking sinabi, yung mga tao po, kung sila po ay masagana, hindi po nila hahanapin yung Diyos. But when they face some trials and difficulties in their lives, their heart will become the humble, and then they will become lowly heart. Yeah, from that time, they shall seek God. Pero sa pamamagitan po ng kapag sila po ay humarap sa mga pagsubok, sila po ay magkakaroon ng mapagkumbabang puso at sa oras po na yun ay hahanapin po nila yung Diyos. Yeah, when we evangelize other people, also think about, if some people, if his heart is very lifted up or his heart is very proud, he cannot be saved. Kaya kapag tayo po ay nag-evangelize sa mga tao, kung titingnan po natin sila, kapag mataas po yung kanilang mga puso o mapagmalaki, hindi po sila naliligtas. Yeah, when he became very humble and lowly heart, he can be saved. Kaya kapag sila po ay nagkaroon ng mapagkumbabang puso at ng isip, sila po ay maliligtas. Okay, let's go back to Matthew chapter 5, Balikan po natin sa Mateo sa chapter 5. verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Dito po sa verse 4, mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. And number 2, who shall be blessed? Jesus said, blessed are those who mourn. Kaya at pangalawa, sino ba yung mga mapapalad? Sinabi po ni Jesus, mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. If you look at Ecclesiastes chapter 7, there are two kinds of the houses. One is the house of the feasting, and the other is the house of the mourning. Kaya kung titingnan niyo po sa Ecclesiastes chapter 7, meron pong dalawang uri po dito ng bahay, yung bahay po ng pagluluksa at yung bahay po ng pagdiriwang. Which house do you prefer? Kaya alin po yung mas gusto po ninyong bahay? The house of the feast, house of the feast, or house of the mourn? Yung bahay ba ng pagdiriwang o yung bahay ng pagluluksa? Most of the people, they love the house of the feasting because there will be the dancing and singing, and most of the people, they will be joyful. Kaya karamihan po sa mga tao, mas pinipili po nila, mas gusto po nila yung bahay po ng pagdiriwang dahil doon po meron pong mga kasiyahan, meron pong kantahan, meron pong sayawan. But what the Bible says? Pero ano po yung sinasabi ng Biblia? Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 7. Sa Ecclesiastes po, sa chapter 7, verse 2. dito po sa verse 2, Ecclesiastes chapter 7 from verse 2, verse 4. sa Ecclesiastes po, chapter 7, magmula po verse 2 hanggang verse 4,
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao at ilalagak ito ng may buhay sa kanyang puso. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan, sapagkat sa kalungkutan ng mukha ang puso ay sumasaya. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasayahan. Yeah, the heart of the wise is in the house of the mourning, but the heart of the fools is in the house of the mirth. So if you join in the birthday party or wedding ceremony, you will be joyful. There is the music, dancing, and you will be very happy. Kaya kapag ikaw po ay nakilahok doon po sa mga birthday, sa mga wedding ceremony, na ikaw po ay magiging masaya dahil meron pong mga musika. Yeah, there will be only the physical pleasure. Kaya meron lamang pong pisikal na kasiyahan. But why? The Bible says, the heart of the wise in the house of the mourning. Pero bakit po sinasabi ng Biblia yung bahay po ng pagluluksa? When you join the funeral service, what do you think? Kaya kapag kayo po ay nakikilahok doon po sa mga funeral service, ano po sa palagay ninyo? For example, among your family members, or some the relatives, or some the friends, when they die, you will join in the funeral service. Halimbawa po, kapag namatayan po kayo ng inyong mga kapamilya o yung inyong mga kaibigan, kayo po ay makikilahok doon po sa paglilibing. At that time, you will be sorrowful, and then you also will think about your death. Kaya sa mga oras na yun, ikaw rin po ay malulungkot at pag-iisipan mo rin po yung patungkol sa iyong kamatayan. As the Bible says, the Ecclesiastes chapter 3, there is the time to be born and a time to die. Yeah, there is the season and also there is the purpose under the heaven. Kaya kagaya po ng sinasabi na Biblia sa Ecclesiastes chapter 3, sa bawat bagay ay may kapanahunan, panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Yeah, everybody has a birthday. Yeah, when you were born in this world. Kaya lahat po ng mga tao, meron po tayong birthday nung isinilang po tayo sa mundong ito. We will be born according to the order when we are born in this world. Kaya tayo po ay ipapanganak ayon po sa kayusan dito po sa mundo. But what about when you die? Is there any order? Pero kapag kayo po ay namatay, meron po ba itong kaayusan? If you look at the life, even the young people, they can die earlier rather than old people. Kaya kung pag-iisipan niyo po yung buhay, meron pong napakabata na sila po ay namamatay na. So whenever we join in the funeral service, we will think of our death also. Kaya sa tuwing nakikilahok po tayo sa mga funeral service, pag-iisipan din po natin yung ating mga buhay. Yeah, that's why blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kaya nga po sinabi po dito, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Yeah, the wise person, they will think about their death, and also they shall be ready before the God's judgment. Kaya yung taong matalino, naghahanda po sila sa kanilang kamatayan at sila po ay handa na tumayo sa paghukom po na tumayo po sa harapan ng Diyos. We already realize, right? Death is not the end of our life. After death, there will be another life. Kaya alam po natin na pagkatapos po nating mamatay, hindi lang po dito natatapos yung lahat, kundi mayroon pa pong kabilang buhay. Yeah, Hebrews chapter 9 verse 27 says, "And as it is appointed for man to die once, but after this the judgment." Kaya sinabi po sa Hebreo chapter 9 sa verse 27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Yes, that's why while we are living in this world, everybody should be prepared to stand before God. Kaya nga po, habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito, lahat po ng mga tao ay dapat po na maging handa sa pagtayo po sa harapan ng Diyos. Yeah, whoever is thinking of his death, he will be ready. Kaya doon po sa mga taong iniisip yung kanilang kamatayan, sila po ay maghahanda. Yeah, that's why whenever we join in the funeral service, also we need to think about the meaning of the death. Kaya sa tuwing tayo po ay nakikilahok sa mga funeral service, kailangan din po natin pag-isipan yung patungkol sa kamatayan. If you look at the book of the Jonah, chapter 3, Jonah, after he arrived at Nineveh, he delivered the message of God. The Nineveh, the capital city of the Assyria, they are very wicked. That's why God sent the Jonas to proclaim the judgment. Kaya po kung titinan niyo po sa
Jonas sa chapter 3, naroon po dito yung kwento kung saan si Jonah isinugo po siya ng Diyos doon po sa Ninive dahil ito po ay kapital po ng Assyria at isinugo po siya ng Diyos upang na patungkol po na darating po yung paghuhukom po ng Diyos. When the Jonas delivered the message of God, most of the people in the Nineveh, from the king to the people, they repented their sin. Kaya kung nung ipinahayag po ni Jonas yung mensahe doon po sa mga tao sa Ninive, kaya magmula po doon sa hari at sa mga tao, sila po ay nagsisi. Yeah, let's open the Bible, Jonah chapter 3. Buksan po natin sa Jonas sa chapter 3. Jonas chapter 3. Sa Jonas sa chapter 3. Yeah, verse 1 to, now the word of the Lord came to Jonah, and the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach it the message that I tell you. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, Bumangon ka, pumaraon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Verse 8 and 9, babasahin ko po. Kung kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay, sino ang nakakaalam, maaaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo'y huwag mamatay. Yeah, so people in the Nineveh, when they received this message, they proclaimed a fast and put on the sackcloth from the greatest to the least of them. Kaya po nang natinanggap po ng mga tao sa Ninive, yung pahayag po na ito, sila po ay nagsisi at nagbalot po sila ng damit sako. They really repented their sin. Sila po ay talagang nagsisi sa kanila pong kasalanan. Yeah, that's why verse 10 says, Jonah chapter 3 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1 Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. Yeah, when the people of the Nineveh repented their sin, after they listened to the message from the Jonah, yeah, they repented. That's why God did not judge them. Kaya pagkatapos po na magsisi ng mga tao doon po sa Ninive, pagkatapos po nilang tanggapin yung mensahe po ni Jonas, sila po ay nagsisi at hindi na po nagkaroon ng paghuhukom yung Diyos. Yeah, so as the Bible says, blessed those who mourn, for they shall be comforted. Kaya kagaya po na sinasabi na Biblia, mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. If you look at 2 Kings chapter 20, there is also another story of the King Hezekiah. Kaya kung titingnan po ninyo sa ikalawang hari sa chapter 20, naroon po yung kwento ni Haring Hezekias. The prophet Isaiah delivered the message to the King Hezekiah, he shall die. Kaya ipinahayag po ni Propeta Isaías yung mensahe doon po kay Haring Hezekias na siya po ay mamamatay. After the King Hezekiah received this message, he prayed to God earnestly. Kaya pagkatapos po na matanggap ni Haring Hezekias yung mensahe po na ito, siya po ay taimtim na nanalangin. Yeah, he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, Remember now, O Lord, I pray, how I walked before you in truth and with the royal heart, and have done what was good in your sight. Kaya iniharap po ni Haring Hezekias yung kanyang mukha doon po sa dingding at nanalangin sa Panginoon na sinasabi, Alalahanin mo ngayon, O Panginoon, ay dinadalangin ko sa iyo kung paano ako'y lumakad sa harapan mo at sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Yes, King Hezekiah, he did good things in the sight of God. That's why when he prayed to God honestly, God listened to his prayer. And then God sent prophet Isaiah again. He will extend his life for 15 years. Kaya po, si Haring Hezekias, gumawa po siya ng mabuting bagay sa paningin po ng Diyos. Kaya nung siya po ay nanalangin sa Diyos,
Dininig po ng Diyos yung kanyang panalangin at pagkatapos ipinahayag po ni Propeta Isaías na pahabain pa po yung kanyang buhay sa loob po ng 15 taon. Yes, King Hezekiah, also when he received the message from the prophet Isaiah, he really repented and then he prayed to God earnestly. Kaya po si Haring Ezekias, nung marinig niya po yung mensahe po na ito, siya po ay nagsisi at talagang siya po ay taimtim na nanalangin. Okay, 2 Kings, Ikalawang Hari, chapter 20. Sa Ikalawang Hari po sa chapter 20, Verse 2 and 3, dito po sa verse 2 hanggang 3, okay, babasahin ko po. nang magkagayoy, inaharap ni Hezekias ang kanyang muka sa dingding at nadalangin sa Panginoon na sinasabi, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paano ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin, at si Hezekias ay umiyak ng mapait. Yeah. Regarding the Hezekiah's prayer, God answered, right? So verse 5 and 6, if you look at the end part of the verse 5, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day, you shall go up the house of the Lord, and I will add to your days 15 years. Kaya po sinagot po ng Diyos yung panalangin po ni Haring Ezekias. Kaya kung titinan niyo po sa bandang dulo sa verse 5, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong mga luha, pagagalingin kita, sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon, dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Yeah, King Hezekiah, when he received this message at the first time from the Isaiah, you shall die, it was very sad news. But at the time, he repented all his sins and he prayed to God honestly, and God listened to his prayer. Kaya po nang marinig po ni Haring Ezekias, yung mensahe po mula po kay Isaías na siya po ay mamamatay, ito po ay nakakalungkot na balita, pero siya po ay nagsisi at siya po ay taimtim na nanalangin sa Diyos at sinagot po ng Diyos yung kanyang panalangin. When we truly repent our sin and come to the Lord, we shall be also comforted by God. Kapag tayo po ay tunay na nagsisi sa ating kasalanan at lumapit sa Panginoon, tayo po ay aaliwin po ng Diyos. Yeah, when you get the salvation, if you don't realize your sin, you cannot be saved. Kaya bago po ninyo matanggapin yung kaligtasan, kapag hindi mo po naunawaan yung iyong kasalanan, hindi ka po maliligtas. Yeah, on the fourth day of the Bible seminar, we learned about our sin. Yeah, when we realize our spiritual condition, yeah, we will have a very contrite spirit and a broken heart. Kaya doon po sa ika-4 na araw ng ating Bible seminar, naunawaan po natin yung patungkol sa kasalanan at yung ating pong espiritual na kondisyon, kaya tayo po ay nagkaroon ng bagbag na diwa at nagsisising puso. Yeah, when you have a true repentance, God will have a mercy on you, and then God will save you from the eternal destruction. Kaya kung talagang ikaw po ay nagkaroon ng tunay na pagsisisi, yung Diyos po ay maaawa sa iyo at tutulungan ka po niya na magkaroon ng kaligtasan. Joel chapter 2. Sa Joel po sa chapter 2, Hosea, and after that, Joel. Hoseas po, at pagkatapos po ng Hoseas ay Joel. Joel chapter 2, verse 12 and 13. Joel chapter 2, magmula po verse 12 hanggang 13. Joel chapter 2, verse 12 and verse 13. Sa Joel chapter 2, magmula po verse 12 hanggang 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayunmay ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati, at punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Manumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya'y mapagbiyaya at mahabagin, hindi magagalitin at sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Yes, so lend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for
He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and he relents from the doing harm. Right? So when you have a true repentance, God will have mercy on you and God will save you. Kaya kapag nagkaroon ka po ng tunay na pagsisisi, yung Diyos po ay maaawa sa iyo at ililigtas ka po niya. Yeah, Awit 34, verse 18. We know this verse very well. The Lord is near those who have a broken heart. Kaya doon po sa mga awit 34 sa verse 18, alam na alam po natin ito, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Yeah, Awit 51 also, Awit 51, verse 17. Sa mga awit din po, sa 51, sa verse 17, Awit 51, verse 17. sa mga awit 51 sa verse 17, Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos ay hindi mo hahamakin. Yes. After we listen to the scene, we will realize our spiritual condition. We are supposed to go to the hell because of the sin. Kaya pagkatapos po nating maunawaan yung patungkol sa kasalanan, naunawaan po natin yung ating spiritual na kondisyon na tayo po ay mapupunta doon sa impyerno dahil po sa ating kasalanan. After that, we should have a true repentance in order to be saved. Kaya pagkatapos po noon, dapat po tayong magkaroon ng tunay na pagsisisi upang tayo po ay maligtas. Yeah. So, blessed are those who mourn. It is they shall be comforted. Kaya sinabi po, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Okay, let's go back to the Matthew chapter 5. Kaya balikan po natin sa Mateo sa chapter 5. Verse 5. Dito po sa verse 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. The meek. But the meek shall inherit the earth. Kaya sinabi po, ang mga mapagpakumbaba, mamanahin nila ang lupa. The meek, it is like gentleness and the meekness. This is the fruit of the Holy Spirit. Kaya po yung mapagpakumbaba, ito po ay gaya po ng kaamuan, ito po ay bunga po ng Espiritu Santo. Awit 37, verse 11. Sa awit 37 sa verse 11. Awit 37. Sa awit 37. Verse 11. Dito po sa verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit mamanahin ng maaamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. Here also, same verse, right? The meek shall inherit the earth, and they shall delight themselves in the abundance of peace. Kaya dito po, parehas din po yung talata, ngunit mamanahin na maaamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. If you look at Galatians chapter 5, there are 9 fruits of the Holy Spirit. Kaya kung titingnan po ninyo sa Galatia sa chapter 5, meron pong 9 na bunga ng Espiritu Santo. Since we get salvation, our life should be changed. We should take after the characteristic of our Lord Jesus Christ. Pagkatapos po ng ating kaligtasan, tayo po ay naging bagong nilalang na, kaya dapat po nating tularan yung ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga katangian. That's why we also should bear this kind of fruits, the gentleness and the meekness. Kaya nga po, dapat din po tayo magkaroon ng ganitong bunga nang tayo po ay magkaroon ng pagpapakumbaba o kaamuan. Since we get salvation, we should put off our old man and we should put on the new man according to the image of our Lord Jesus. Kaya magmula po nung matanggap po natin yung kaligtasan, dapat po nating alisin yung ating lumang pagkatao at isuot yung bagong pagkatao kagaya po ng imahe po ni Jesus. Colossians chapter 3. Sa Colossus po sa chapter 3. Verse 9 and 10. Dito po sa verse 9 hanggang 10. Okay, Colossians chapter 3, verse 9, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa,
Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Yeah. So there might be some people, before you get salvation, your characteristic is very hot temper. So even the small problem, you might be easily get angry, or you might be easily get mad. Kaya marahil po yung ilan po sa inyo, bago po ninyo matanggap yung kaligtasan, kayo po ay may initin yung ulo, kahit na maliliit lamang po yung problema, mabilis po kayong nagagalit. But what is the characteristic of the Jesus? I am gentle and lowly in heart, right? So if we became the disciple of the Jesus, we should take after his characteristic. Ngunit ano po yung katangian po ni Jesus? Ako ay mayroong maamo at mapagpakumbabang puso, kaya kung talagang tayo po ay mga alagad ni Jesus, tutularan po natin yung kanyang katangian. Yeah, before you get salvation, you're very hot-tempered and easily get angry. But since you get salvation, you should become the gentlest. Kaya bago mo matanggap yung kaligtasan, ikaw ay mainitin yung ulo, magagalitin, pero pagkatapos ng kaligtasan, dapat ko pong maging maamo o mapagpakumbaba. Colossians chapter 3, verse 12. Sa Colossus po, chapter 3 sa verse 12. From verse 12 hanggang 14. Magmula po verse 12 hanggang 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katyagaan, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yeah, therefore, as the elect of God, holy and beloved, who is it? They are truly born-again Christian. If you really become the truly born-again Christian, your life also should be changed and then should be different from other unbelievers. Kaya sinabi po dito, bilang mga hinirang at mga banal at minamahal, sino po ito? Ito po yung mga born-again Christian. Kaya kung talagang ikaw po ay naligtas na, yung buhay mo po ay dapat na mabago at iba po ito mula sa hindi mananampalataya. Put on tender mercies, kindness, humility, meekness, and long-suffering. Magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katyagaan. What about you? Do you have this kind of the characteristic in your life? Kaya paano ka naman po? Meron ka bang ganitong katangian sa iyong buhay? And bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. As you know well, inside of our church, there is no one who is perfect. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, dito po sa loob ng ating church, wala pong sino man ang perpekto. Yeah, before we get salvation, we had a different background and a different lifestyle and also different characteristic. Kaya alam po natin na bago po natin matanggap yung kaligtasan, mayroon po tayong iba't ibang mga background, iba't ibang pamumuhay at iba't ibang mga katangian. But since we get salvation, we became the one body of Christ, which is the church. Pero magmula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging iisang katawan na dito, ito pong church. So we should know each brothers and sisters is very important before God's eyes. Kaya dapat po nating malaman na bawat kapatiran, sila po ay mahalaga sa paningin po ng Diyos. Although there is some mistake or some fault, we should forgive them with the love of Christ. Kaya kahit na mayroon pong pagkakamali kahit na mayroon pong mga pagkakamali, dapat po natin silang patawarin sa pamamagitan po ng pag-ibig ni Kristo. Yeah. That's why those who realize the love of Christ, they can also love others. Kaya nga po doon po sa mga nakaunawa na pag-ibig ni Kristo, mamahalin din po nila yung ibang tao. So, we also should learn this characteristic, the gentleness and the meekness. Kaya dapat din po nating matutunan yung mga katangian po na ito, yung kaamuan at kapakumbabaan. Titus chapter 3.
Sa Tito, sa chapter 3, verse 2. dito po sa verse 2, Titus chapter 3, verse 2. Tito chapter 3 sa verse 2, Verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. To speak evil of no one, and to be peaceable, gentle, and showing all humility to all men. Kaya sinabi po, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Yeah. There should not be any the strifes. There should not be any the quarrels between the brothers and sisters. Kaya wala pong anuman dapat na magkaroon ng pag-aaway o pagtatalo sa pagitan po ng mga brothers at sisters. Yeah. Yeah. Sometimes there are newly born again brothers and sisters, like a baby Christians, but because of the some brothers and sisters' fault, they don't want to attend the church. Kaya minsan, mayroong mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters, pero dahil sa mga pagkakamali ng ilang mga brothers and sisters, ayaw na po nilang umattend sa church. That's why, as time goes on, we should be more matured spiritually, and we should show the kindness and the gentleness and the meekness to the brothers and sisters. Kaya nga po, habang lumilipas po yung panahon, dapat po tayong masigit na maging matured sa spiritual at ipakita po natin yung kabaitan, yung kaumuan sa mga brothers at sisters. Yeah. So when we are equipped this kind of the characteristic, I think we can evangelize more the lost souls. Kaya kung magkakaroon po tayo ng masigit na ganitong katangian, sa tingin ko po, makakapag-evangelize po tayo ng maraming ligaw na kaluluwa. And the gospel of the territory can be enlarged. At yung teritoryo po ng Ebanghelyo, ito po ay masigit na magiging malawak. Yeah. And then the kingdom of God will be strong. At yung kaharian po ng Diyos ay masigit na magiging matibay. Let's go back to the Matthew chapter 5. Balikan po natin sa Mateo sa chapter 5. Verse 6. Dito Okay. po sa verse 6. One more. Yeah, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Right? In this world, we also have a basic desire. Yeah. Hunger and thirst. Kaya dito po sa mundong ito, meron po tayong mga basic na ating mga pagnanais o ating pagnanasa, meron tayong nagugutom tayo at nauuhaw tayo. Yeah, if you cannot eat any food for several days, yeah, you wanted to really have any kind of the food. Kaya kung hindi ka po kumain sa loob po ng ilang mga araw, ikaw po ay talagang magugutom at talagang gusto mo na kumain ng kahit na anumang pagkain. What about if you cannot find any water? You will be very thirsty. O halimbawa naman po, kung wala ka pong makitang anumang tubig, ikaw po ay mauuhaw. Yeah. Without food, without the water, we cannot be survived. Kaya kung wala po yung pagkain, kung wala po yung tubig, hindi po tayo mabubuhay. Yeah. For example, in the desert, you are alone. But someone suggests to you, what will you choose between the one bottle of the water and 100,000 pesos? Kaya halimbawa po, ikaw po ay nandun sa disyerto at meron pong nag-alok po sa iyo na isang tao at pinapili ka po niya isang bote ng tubig o 100,000 pesos. Although you have 100,000 pesos, if there is no water, you shall die. Kahit na meron ka pong 100,000 pesos, kung wala pong anumang tubig, ikaw po ay mamamatay. So, we have this kind of the basic desire by our body. Kaya meron po tayong ganitong mga basic na pagnanais o pagnanasa sa ating katawan, sa ating pong mga katawan. But here, Bible says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Like this, our basic desire for the hunger and thirst, we also should be hunger and the thirst for the righteousness.
Kaya kagaya po nito, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kaya kagaya po na meron po tayong mga basic na pagnanais doon po sa mga pagkain, dapat din po tayong magkaroon ng uhaw doon po sa katwiran. Yeah. As you know well, before we are the sinner who are supposed to go to the hell. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, noon po tayo po ay mga makasalanan na nararapat na mapunta doon sa According to impyerno. according to the Romans chapter 5, because of one man's disobedience, all people we became sinner. Kaya ayon po dun sa mga taga-Roma sa chapter 5, dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay naging makasalanan. But because of the one man's obedience, who is Jesus Christ, right? We became righteous. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao, ang lahat ay naging matuwid. Ito po si Jesucristo. That's why we can say Adam is the representative of the sinner and Jesus is the representative of the righteous. Kaya nga po masasabi po natin na si Adan, siya po ay kumakatawan sa mga makasalanan at si Jesucristo, siya po ay kumakatawan sa matuwid. When we received the forgiveness of all of our sins, we became righteous through the redemption of the Jesus Christ. Kaya nung natanggap po natin yung kapatawaran sa ating mga kasalanan, tayo po ay naging mga matuwid na sa pamamagitan po ng pagtubos ni Jesucristo. All the people here, the brothers and sisters, we should remember we became righteous by the grace of God. Kaya lahat po ng mga tao nandito na ating mga brothers and sisters, dapat po natin tandaan, tayo po ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos. If you really become the righteous person, you also should you should be hunger and also you should be thirst for the righteousness. Kaya kung talagang ikaw po ay naging matuwid na, dapat ko pong magutom at mauhaw sa katwiran. Yeah, what is to love the righteousness? Kaya ano po ba yung ibigin yung katwiran? Yeah. First, you should know those who really desire the right relationship with God. Kaya pinakauna po, pag-isipan po natin yung mga taong nagnanais ng tamang relasyon dun po sa Diyos. Yeah, if you really desire the righteousness of God, you will desire the right relationship with God. Kaya kung talagang ninanais mo po yung katwiran ng Diyos, nanaisin mo rin na magkaroon ng tamang relasyon dun po sa Diyos. Okay, let's open the Bible, Genesis chapter 15. Buksan po natin sa Genesis chapter 15. Genesis 15, verse 6. Sa Genesis chapter 15 sa verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. How Abraham became the righteous? Through his faith. Kaya paano po ba maging matuwid si Abraham sa pamamagitan po ito ng kanyang pananampalataya? Yeah. According to the Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. Kaya ayon po dun sa Roma chapter 1 sa verse 17, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. We are not justified by our act or deed, behavior. Kaya hindi po tayo inaring ganap sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Bible says there is no one who can be justified through his good works. Sinasabi po ng Biblia na wala pong sino man yung aariing ganap sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Only we can be justified by the faith of the Jesus Christ. Maaari lamang po tayong ariing ganap sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya kay Jesucristo. Yeah, let's go back. Let's open the Bible, Galatians chapter 2. Tingnan po natin sa Galatia sa chapter 2. Verse 16. Dito po sa verse 16. Babasahin ko po. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, at tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus, upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Yeah, here, by the works of the law, no flesh shall be justified, right? We cannot be justified by our own works or good deed, but by only the faith.
Kaya hindi po tayo aariing ganap sa pamamagitan po ng ating sariling pagsisikap at mga gawa, kundi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. And number two, those who are really seeking the righteousness of God, they shall really hate the sin, and also they shall be separated from this world. At pangalawang bagay, doon po sa mga talagang naghahanap ng katwiran po ng Diyos, kapupuutan po nila yung kasalanan at nanaisin po nila na maihiwalay mula po sa kasalanan. 1 Thessalonians chapter 3, Sa unang Tesalonica po, sa chapter 3, unang Thessalonica chapter 4, unang Thessalonica chapter 4 verse 3. sa unang Tesalonica po, sa chapter 4, dito po sa verse 3, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo umiwas sa pakikiapid. Yeah, for this is the will of God, your sanctification. Yes. When we get the salvation, we already received the salvation of our spirit. But although we get the salvation, we are not perfect. That's why we should grow in the faith in order to accomplish the sanctification through our Christian life. Kaya pagkatapos po nating maligtas, naligtas na po yung ating espiritu, subalit hindi pa po tayo perpekto, kaya dapat po tayong lumago sa pamamagitan po ng dapat po tayong lumago upang makamit po natin yung pagpapakabanal. Yeah. So, if you are really seeking the righteousness, you shall be separated from any kind of the sin. Kaya kung talagang hinahanap mo yung katwiran po ng Diyos, nanaisin mo na humiwalay mula sa kasalanan. James chapter 1, Santiago, James chapter 1, verse 27. Sa Santiago, sa chapter 1, sa verse 27, Verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balos sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Yeah, pure and undefiled religion before God. So, we should be pure and also we should not be defiled. We should be separated from any worldly things. Kaya dapat po tayong maging dalisay, dapat po tayong maging walang dungis, kaya dapat po tayong maihiwalay mula po sa mga makasalibutang mga bagay. Yeah, this is the life of those who are seeking the righteousness. Kaya ito po yung buhay ng mga humahanap ng katwiran. And the one more, those who are really seeking the righteousness, he will really desire to fulfill the will of God through his life. At isa pa pong bagay, doon po sa taong talagang hinahanap yung katwiran, nanaisin po niya yung kalooban ng Diyos na ito po ay matupad sa pamamagitan ng kanyang buhay. You know that Jesus Christ came to this world to accomplish the will of the Father God. Kaya nalalaman po ninyo na si Jesucristo ay pumarito po sa mundong ito upang tuparin po yung kalooban ng Ama. So, when before Jesus Christ was crucified, he prayed, according to the Matthew chapter 26, he prayed in the Gethsemane, and then he prayed, not as I will, but you will. Kaya bago po ipako si Jesus, nanalangin po siya doon po sa Mateo chapter 26 at sinabi po niya, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. You know that Jesus Christ, he came to this world as same flesh with us. Kaya alam niyo po ba na si Jesucristo, pumarito din po siya sa mundong ito na mayroon pong kaparehong laman na kagaya po natin. That's why Jesus Christ, he knew how much will it be painful and then suffering when he was crucified on the cross. Kaya alam po ni Jesus kung gaano po napakasakit, yung ipako po dun sa krus, kung gaano po ito napakasakit. That's why he prayed, Father, if it is possible, please pass this cup from me. Kaya nga po siya po ay nanalangin, Ama, kung maaari sana, lumampas sana sa akin ang kopang ito. But he prayed, not as I will, but you will. Ngunit nanalangin po siya, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Matthew chapter 26. Sa Mateo po, sa chapter 26,
Matthew 26, verse 39. Sa Mateo po, chapter 26 sa verse 39. Verse 39, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yes, this is the prayer of Jesus. Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, as I will, but as you will. Right? He really wanted to follow the will of the Father. Kaya talagang ninanais po niya na sundin po yung kalooban ng Ama na kalooban po ng Diyos. In our Christian life, it is also same. We should know, we need to distinguish what is the will of God. Kaya parehas din naman po sa ating mga buhay Kristiyano, dapat po nating malaman kung ano po yung kalooban ng Diyos. If it is the will of God, although you wanted to do something, if it is not the will of God, you should stop. You should not do it. Kaya kung hindi po ito kalooban ng Diyos, kahit na gusto mo po itong gawin, dapat mo pong itong itigil, dapat ka pong huminto. Yeah, some the physical things, right? You have a physical desire. You wanted to do something, but that is not God's will. So in this case, what shall we do? We should stop. Kaya minsan, dahil sa inyong mga pisikal na pagnanais o pisikal na pagnanasa, gusto mong gawin yung ganitong bagay, subalit hindi ito yung kalooban ng Diyos, kaya ano po yung dapat po natin gawin? Dapat po tayong huminto. But sometimes it is the God's will, but your flesh does not want to do it. Pero minsan, ito po yung kalooban ng Diyos, pero ayaw pong gawin ito ng inyong laman. So what shall we do? Kaya ano po yung dapat po natin gawin? You should obey to the God's will. Dapat ka pong sumunod sa kalooban ng Diyos. As our Lord prayed, not as our will, but as you will. Kaya kagaya po ng panalangin ng ating Panginoon, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yeah, this is the life of the person who are seeking the righteousness of God. Kaya ito po yung buhay ng isang tao na hinahanap po yung katwiran ng Diyos. We know Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kaya alam po natin, doon po sa Mateo chapter 6 sa verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. But question, what about you? Are you really seeking the kingdom of God rather than your own desire? Pero tanong, paano ka naman po? Talaga bang una mong hinahanap yung kaharian ng Diyos kaysa sarili mong pagnanasa? Yeah, some brothers and sisters, because of the various kind of the reason, they don't attend the church. Kaya yung ilang pong mga brothers and sisters, dahil po sa ilang mga dahilan, hindi na po sila dumadalo ng church. I have to do this, I have other appointment, other schedule. So how can we say we have a priority to serve God? Kaya sila po, sinasabi po nila na gagawin ko ito, meron akong schedule, kaya paano natin masasabi na meron tayong prioridad sa Diyos? In this case, can we say you seek first the kingdom of God and His righteousness? Kaya sa kaso po na ito, masasabi mo ba na talagang hinahanap po yung katwiran o yung kaharian ng Diyos? Yeah, many brothers and sisters, they are having a testimony. Seek first the kingdom of God and His righteousness. But what about your actual life? Kaya marami mga brothers and sisters, sila po ay nagkakaroon ng patotoo. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, pero paano naman yung actual mong buhay? Are you really seeking the righteousness of God and His kingdom? Kaya talaga bang hinahanap mo muna yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran? Yeah. So, as the Bible says, blessed those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Right? So we should believe this is the promise of God. Kaya kagaya po na sinasabi na Biblia, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin, kaya dapat po nating paniwalaan yung pangako po ng Diyos. Okay, today, according to this Matthew chapter 5, from verse 1 to verse 6, we learned the important messaging. Kaya ngayon po, ating pong natutunan, dito po sa Mateo chapter 5, magmula po verse 1 hanggang verse 6, nakatanggap po tayo ng mahalagang mga aral. Okay, let's all pray.
Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. As we learn the message of God through the Bible, let us do our best to please God through our Christian life. Kagaya po ng aming natutunan na mensahe dito po sa Biblia, gawin nawa po namin yung aming makakaya na mabigyang lugod po yung Diyos sa aming pong mga buhay. As a truly born-again Christian, let us seek first the kingdom of God and His righteousness. Bilang isang mga tunay na born-again Christian, nawa hanapin muna namin yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran. We know we are living in the end of age, and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Alam po namin na kami po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Hesukristo. Let us be more sincere and faithful to serve the Lord. Nawa masigit po kami maging tapat sa paglilingkod po sa Panginoon. This week also, we are going to have a Korean retreat, and also after that, the ministers' retreat. So all this program, please be with us and help us. Kaya sa linggo din pong ito, kami po ay magkakaroon ng Korean retreat at ang Ministers Retreat. Kaya pakiusap, samahan at gabayan niyo po kami. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Kaya para po sa natitira po namin fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, hymn now, page 178.